Alright mga kapatid, meron ulit tayong nasagap na balita na ngayon lang lumabas 'no. May 19 pa daw 'to nangyari pero ngayon lang nailabas. Kung saan mga katol, tayo ay merong medical evacuation. Dahil meron tayong isang sundalo o tropang may sakit na in-evacuate at dadalhin sa pagamutan. Pero hinarang ng China Coast Guard mga tol. Sa kabila na tayo'y nagpasabi naman ang Philippine Coast Guard na tayo'y merong sakay na may sakit na tropa, pero ganun pa rin ginawa nila, pinalibutan at hinarang mga tol. So kung titignan mo mga kapatid, yung ginagawa ng China Coast Guard ay hindi na talaga basta-basta ano lang yung iginigate nila yung teritoryo nila. Iba mga tol, ang ginagawa nila is provokasyon talaga at lalo pa nilang pinapalala yung tensyon mga tol. Pero sa kabila nun, ang Pilipinas, nananatiling mahinahon. Sabi nga ni President Marcos, hindi tayo nakikipaggera mga tol. At pinapakita natin na talagang sumusunod lang tayo sa international law. Well anyway, panoorin natin to mga tol. Itong balita mula rito sa UNTV News. At tignan natin, saksihan natin kung anong klase ang ginawa ng China Coast Guard dito sa ating mga tropa. Kung ikaw ay isang Pilipino, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Asher, kailan nangyari itong panibagong pangaharang ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas? May 19 pa nangyari itong panibagong harassment na iniulat nga ng Philippine Coast Guard. Kaparehas yan nung araw kung kailan nakipagagawan ang Coast Guard ng China sa airdrop supply para sa BRP Sierra Madre. Ayon sa pahayag na inilabas ng Philippine Coast Guard, ngayong araw sinabi nito na nagpadala sila ng mga tauhan sa West Philippine Sea upang asistihan ang pagdadala ng isang may sakit na personnel ng Armed Forces of the Philippines mula sa BRP Sierra Madre papunta sa Palawan. Nag-deploy. So galing sa BRP Sierra Madre yung may sakit na AFP personnel, sundalo yun. So dadalhin sa Palawan sa pagamutan kasi yun ang pinakamalapit, no? So ang ginawa nitong China, itong China Coast Guard, no, kitang-kita nyo naman yung watawat nila, di ba? Hinarang nila mga tol, pinalibutan. May isang pagkakataon pa ito bando, binangga, ayan no. Kitang-kita ito yung rubber boat nila, ayan no, binangga mga tol. Coast Guard, ngayong araw sinabi nito na nagpadala sila ng mga tauhan sa West Philippine Sea upang asistihan ang pagdadala ng isang may sakit na personnel ng Armed Forces of the Philippines mula sa BRP Sierra Madre papunta sa Palawan. Nag-deploy ang PCG ng high-speed response boat mula sa Buliluyan Port sa Palawan papunta sa Ayungin Shoal upang kitain ang Philippine Navy rigid hull inflatable boat. Ngunit habang naglalayag ang dalawang grupo ay hinarang ang mga ito ng ilang vessel or Chinese vessels at maliliit na bangka mula sa China Coast Guard. Paliwanag ng PCG, ipinagbigay alam naman nila sa Chinese Coast Guard ang humanitarian nature ng kanilang misyon na medical evacuation. Sa pamamagitan yan ng radyo at public address system. Ngunit nagsagawa pa rin ang Chinese Coast Guard ng mga mapanganib na pagmamaniobra at sinadya pang banggain ang rigid hull inflatable boat ng Philippine Navy habang sakay ang may sakit na personnel. Ayon kay PCG for the West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela, ang simple sana... The barbaric and inhumane behavior displayed by the China Coast Guard has no place in our society. No? Wala silang puwang sa lipunan mga tol. Tapos etong bansang to ang may ganang magpa-press, magsabi sa media, sa balita na sila daw ang open for dialogue. 'Di ba? Sila daw ang gustong magresolba nito sa maayos na pamamaraan, sa mabuting usapan. Ang Pilipinas daw ang nagsasagawa ng panggugulo, nagpapataas ng tensyon. Pero kitang-kita naman natin mga tol, anong pagpapataas ng tensyon meron dito sa isang medical evacuation? 'Di ba? Anong tensyon ang idinudulot niyan mga tol? Merong isang may sakit na sundalo in-evacuate doon sa BRP Sierra Madre para dalhin sa pagamutan mga tol. Tapos haharangin at babanggain itong mga China Coast Guard. So sasabihin pa ba ng China na Pilipinas ang nagsisimula ng gulo? Sad to say mga tol, marami pa rin mga pro-China ang naniniwala sa kanila at ipinagtatanggol pa sila.
Yun ang matindi doon mga tol. Biruin mo no? Pero Pilipinas na nanatiling kalmado. Ayaw natin ng gera, ayaw natin ng gulo. No, hindi dahil sa natatakot tayo sa kanila kundi mas ano tayo mga tol mas nandoon tayo sa side na ayaw nating sayangin yung pinaghirapan, yung mga buhay ng mga Pilipinong maaaring masawi dahil dito sa walang kakwenta-kwentang gera na yan mga tol. No? Na ito ang gusto ata mangyari ng China dahil sa pinaggagawa nila. Ng operasyon para sa medical evacuation ay nauwi sa harassment o panggugulo ng China Coast Guard. Isaan niya itong barbariko at hindi makataong asal ng China Coast Guard na walang lugar sa ating lipunan. Walang lugar sa ating lipunan. Wala silang puwang mga tol dito sa mundo dahil sa inaasal nila at ginagawa nila. Dahil grabe-grabe talaga yung pangaangkin nila mga tol. 'Di ba? Sobrang-sobra yung paniniga nila sa atin. Kahit na alam naman nating lahat na labag sila sa international law, sa UNCLOS, labag yung ginagawa nila. Pero pati ba naman dito sa medical evacuation, di ba? Aharangin pa nila. Doon pa nga lang sa pangaagaw nila ng pagkain, mukha na sila mga patay gutom doon sa ginagawa nila, di ba? Bila ng panghahamon at panghaharang ng Chinese Coast Guard, nagpakita pa rin ng kooperasyon, profesionalismo at determinasyon ang parehong grupo mula sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Matagumpay rin silang nakalusot sa China Coast Guard assets at naidala ang may sakit na tauhan sa Baliluyan Port upang dalhin sa pinakamalapit na ospital para sa agarang atensyong medikal. Ngayong hapon, Ella, ay nakadakdang magsagawa ng press briefing ang Philippine Coast Guard at inaasahan natin na magbibigay pa sila ng iba pang detalye kaugnay nga sa insidente. Inaasahan din na tatalakayin ang iba pang mga hakbang na gagawin ng Philippine Coast Guard kaugnay nga sa harassment, sa panibagong harassment na ito ng China. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ella. Alright mga kapatid, sa kabila niyan ay nanindigan naman at tinindigan ng ating presidente na hindi nakikipaggera ang Pilipinas. No? Ito mula naman to sa News 5 Everywhere. Ito ang sabi ng presidente, no, PBBM, hindi nakikipaggera ang Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Diba? Actually mga tol, walang may gusto niyan. Walang may gusto talaga ng gera mga tol dahil hindi maganda yan. Kita naman natin sa ibang bansa kung anong takot ang hatid niya sa mga mamamayan, di ba? Nakikita natin mga tol, kawawa yung mga maliliit na bata, kawawa yung mga naipundar. Yung iba dyan talagang minana pa. Masisira lang dahil sa ano ba namang klaseng ano yan, di ba? Walang may gusto niyan. Kaya nga ang presidente natin mga tol, gumagawa ng paraan para maresolba itong mga problemang to sa maayos na paraan. Sa pamamagitan na baka sakali kapag nakita ng China na maraming kakampi ang Pilipinas, tigil-tigilan na nila tayo mga tol. Well anyway, panoorin natin tong balitang to mula sa News 5 Everywhere. Eto. Hindi nakikipaggera ang Pilipinas. Yan ang iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng mga akusasyon ng China na tayo raw ang naghahamon at pasimuno ng gulo. Diba? Yung mga salita ng China, kita niyo yung video yung pinanood natin bago to? Yung simpleng medical evacuation, nadaanan pa tayo ng harassment dahil ang ginagawa ng mga China Coast Guard. Iba yung sinasabi nila doon sa ginagawa mismo nila sa actual eh. Di ba ito, kakasabi lang ng China, tayo daw ang nagsisimula ng gulo. Grabe, di ba? Tindi. Akusasyon ng China na tayo raw ang naghahamon at pasimuno ng gulo sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Bumisita kanina sa Mawab, Davao de Oro si Pangulong Bongbong Marcos. Pinulong niya roon ng mga sundalo ng 10th Infantry Division ng Philippine Army. Sa kanyang talumpati, iginiit ni Pangulong Marcos na hindi naghahamon ng giyera ang Pilipinas sa kahit anong bansa. Ayon sa Pangulo, wala naman tayong gustong pasukin at dinidepensahan lang natin ang ating bansa. Tama. Kung nagawa raw ng ating militar na depensahan ang Pilipinas laban sa mga aniyay internal threat, tiwala ang Pangulo na magagawa rin ito ng mga sundalo sa mga banta sa labas ng bansa. Dumedepensa lang tayo, hindi tayo yung nagsisimula at hindi tayo yung agresibo rito mga tol. Kitang-kita naman natin sa napakarami ng video, payapang nagsasagawa ng airdrop resupply mission, sino nang aagaw ng pagkain mga tol, sinong lumalapit? Sila, di ba?
O, kita nyo ginagawa ng mga yon. Nagsasagawa tayo ng medical evacuation, sino nangaharang? Sino nangahara? Sila, di ba? Oh, tapos Pilipinas pa ang may ang nanggugulo, di ba? Kabaliktaran na ng utak 'yun. Sinabi yan ng Pangulo sa gitna ng akusasyon ng China na Pilipinas daw ang naghahamon at pasimuno ng gulo sa South China Sea. Nito lang Martes naiulat ng Chinese media na sinira raw ng mga tauhan ng Philippine Navy ang fishing nets o lambat ng mga mangingisdang Chinese sa Ayungin Shoal. Pasok ang Ayungin Shoal sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Bago yan, naglabas din ng China ng video na umano'y panunutok ng baril ng sundalong Pinoy sa tauhan ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ang mga akusasyong yan, pinalagan ng Armed Forces of the Philippines. Giit ng AFP, nililihis lang ng China ang atensyon ng publiko mula sa kanilang iligal at agresibong mga aksyon. Tama. Ayon naman kay Senator Francis Tolentino, isa pa sa mga pinangangambahan ngayon ang panguhuli ng China ng mga anilay trespasser sa South China Sea June simula 15 sa yan. June 15. Kailangan na raw itong paghandaan ng ating Department of Foreign Affairs. Sabi ko sa DFA kahapon, paghandaan nila yung mangyayari, kung ano yung mga kasong isasampa, kung sakaling manghuli ang China, kahit isang mangingisda lang, lalabagin ng China lahat ng batas. Sa ngayon, dumarami raw ang mga naitatalang aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay US Maritime Security Expert Ray Powell, palapit na rin daw ang mga barko ng China sa ating teritoryo. Sobra. I think at this point what we can say is that China still believes that its best course of action is to try to escalate the Philippines off of its stance. Nagbabalita mula sa frontline. Tindi ng China, mga tol, no? Tindi ng ginagawa nila, no? Pero sa kabila nun, syempre, ang paninindigan ng Pilipinas, hindi tayo magsisimula ng gera. Wag lang, no? Wag lang may masasawi sa hanay ng mga militar o ng PCG personnel at hanay ng mga mangingisda, no? Sa pamamagitan ng pangwawater cannon o kung ano man ang magiging aksyon ng China. Dahil pag may nangyaring ganon, sabi niyang ganon, ni President BBM, doon daw maaari talagang gagawa tayo ng countermeasures natin, no? Gagawa tayo ng kaukulang aksyon laban doon. At baka ma-invoke na rin yung Mutual Defense Treaty at pag nangyari yun, ayan na. Tago-tago na sa mga ilalim ng bahay nyo. Diba? Anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, ano masasabi mo rito sa balitang napanood natin? Pwede ka magbigay ng komentaryo sa ibaba. Pwede ka magbigay ng iyong saloobin at opinion. At maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.